Ang title na i-share ko sa inyo ay Paano Maging Mabuting Ama. Dahil Father's Day ngayon eh. Okay? Sabi ng isang bata, ang Father's Day daw ay parang Mother's Day. Pareho din daw ng Mother's Day ang Father's Day. Mas mura lang daw ang gift pag Father's Day. Ano ka mga malimit yung marinig sa inyong tatay? Anong malimit yung marinig? Huwag kang maingay at may laro ang Hinebra. Ano pa? Siya ka sa nanay mo. Pero, one thing I'm sure of, which is talagang proven, kapag ka ang tatay ang naligtas sa pamilya, 90% pataas magiging Christian ang pamilya. Nung ako'y nagsisimula pa mag-church, napansin ko, karaming babae. Sabi ko noon at may young mind, sabi ko nasaan ang mga lalaki? Bakit ang mga lalaki wala sa church? Nasaan sila? At napag-alaman ko, wala lang sila sa church. At sabi ko, gusto kong ma-restore ang leadership, ang spiritual leadership sa Ama. Gusto kong ma-restore ang leadership sa tatay. Kasi for a very long time, iginibap na ito ng mga lalaki, pinabayaan ng ang mga ina ang mag-akay sa pamilyang mapalapit sa Panginoon. And praise God, nakita ko, parami ng parami ang mga tatay sa JA1 Church. Salamat sa Panginoon. So, simulan na po natin, paano ba maging mabuting ama? Una, ibigin mo ang iyong asawa, ang ina ng iyong anak. Ephesians 5:28. So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Kakatuwa to, no? Katindi. Siya na nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya kung hindi mo mahal ang iyong asawang babae, you hate yourself too. Fathers, the best thing you can do for your children is to love God with all your hearts. And the second best thing you can do is to love their mother with all your heart. Ang pinakamatindi mong magagawa, mahalin mo ang Diyos. Ang sunod na pinakamatindi, mahalin mo ang iyong asawa. Huwag kang magkakaroon ng mundo na hindi mo kasama ang iyong asawa. Kaya nga, two will become one. Hindi maaaring may mundo ka pang iyo na hindi kasama ang asawa mo kasi one kayo. Kaya, mga tatay, kung ikaw'y nagbabasketball, kailangan kasama mo sa basketballan ang iyong asawa. Kaya tatay, kung ikaw'y nagtatravel, kailangan kasama mo ang iyong asawa sa pagtatravel. Maaari ka namang may mundo kang wala ang asawa mo. Pag ikaw'y nagsiswimming, kasama ang asawa mo sa swimming. Kung meron kang mga hobby, kasama ang asawa mo sa hobby. Wala nang parte ng mundo mo na hindi kasama ang asawa mo. Amen ba mga tatay? Bakit kayo nagawa ng inyong mundo? Na hindi nyo kasama yung inyong kaisa. Two will become one. Are you there? Alam ninyo habang nagtatagal itong preaching na ito, maraming siko ang tataas. Nagbibigay ito ng security sa mga bata. Pag nakita ng mga anak kung papaano nagmamahalan ng kanilang mga magulang, gumaganda ang pananaw nila sa buhay. Fathers, tinitingnan ng inyong mga anak kung paano ninyo itinuturing ang inyong asawa. At habang tinitingnan nila, ay nabubuo ang kanilang kaunawaan tungkol sa buhay ng mag-asawa.
Mga tatay, tingnan nga ninyo yung mga mukhang tatay diyan ulit. Tingnan nga ninyo. Sabi yung isa, utang na loob, nakakadalwa ka na. Hindi pa daw naman siya mukhang tatay. Yung tiyan, yun, walang kaugnayan. Ano yun? Bakit nga ganon? Bakit pag ang lalaki, lumalaki ang waistline, mukhang tatay? Walang umiimik. Father, sa atin makikita kung paano ang ating anak ay magiging magulang at magiging asawa pagdating ng araw. Fathers, sa atin makikita. Alam mo, ang tatay ko, maraming mga turo sa amin eh. Sabi ng tatay ko noon, huwag na huwag kayong mananakit ng babae. Huwag na huwag kayong physically hurt a woman. Never. Ang lalaking gagawa niya na hindi lalaki. Aba. Ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae. Huwag kayong makikipagsabunutan. Yan ang mga naalala ko, sabi ng tatay ko sa akin. Sa amin. Kapag nakita nila na ang turing sa asawa ng kanilang ama ay walang respeto, which is do sa kanilang ina, yun din ang gagawin ng anak na lalaki sa kanyang magiging asawang babae. Kasi yun ang nakita eh. Akala yun ang normal. Kung sinisinghalan, minumulagaan, alam kanyo minumulagaan? Ako talaga hindi pwede. Sinubukan ko eh. Nagmulaga ako. Mahirap ang singkit pag nagmumulaga. Walang ilaki eh. Naalala ko na ako'y pupunta ng Abu Dhabi. Eh doon, ang security sa mata. Doon na ako kuha security. Sabi sa akin noong Arabo, open your eyes. Sabi ko, open your eyes. I-open na nga eh. Yan ang pinakamalaking pwede. Ano kang gagawin, singkit? Okay? Walang ama, fathers, hindi pwede na tinataasan mo ng boses ang iyong asawa. Hindi mo nga sinasaktan, pero sinasaktan mo naman verbally. Bakit? Kasi aakalain ng anak mong babae na okay lang yon at tatanggapin rin niya ang ganong trato sa kanya ng kanyang magiging asawa. Okay lang ako busabusin mo. Okay lang. Bakit? Yan ang nakita ko sa amin eh. Kaya ama, napakadami nating gagawin na hindi natin alam will affect the family and even the next generation. Isipin mo, gagayahin nyo ng iyong anak and then gagayahin ng kanilang apo dahil lamang nakita sa iyo. Akala mo walang naapektuhan sa iyong ginagawa, henerasyon ang naapektuhan mo. Sabi noong tatay na isa, Pastor, bakit parang nung Mother's Day, ang mga turo mo'y mahalin ang ina, igalang ang ina. Bakit sa Father's Day, pinapagalitan mo kami? Kasi, ama, tayo kasi ang leader. Tayo ang leader ng pamilya. Kapag nakita ng mga anak na minamahal at nire-respeto ng kanilang ama, ang kanilang ina, matututunan ng anak na lalaki kung paano maging mabuting asawa at mabuting ama. Kung ako'y merong maaalala sa akin tatay, ang tatay ko ay patient at siya ay mahinahong magsalita. Mahinahon. Ang tawag diyan ng mga kakilala ay si walang gulat. Laging cool. Kaya mga tatay, kailangan tayo cool din, cool. Kung pinapahalagahan mo ang iyong asawa, hindi pipiliin ng anak mong babae ang lalaking hindi siya pinapahalagahan. Dahil ang sasabihin niya, I don't deserve this. I did not see this sa parents ko. Kapag iyong tinanggap ang kanilang ina bilang mahalagang bahagi ng buhay mo at buhay nila, dadalhin nila ang modelong iyon sa kanilang buhay. So, ang una, paano maging mabuting ama? Makikisabi po kung nakasulat pa diyan. Kung hindi mo
iniibig ang iyong asawa, wala kang karapatang mag-anak. Dahil isasalin mo lamang ang DNA na yan o ang ugaling yan sa mga bata. O number 2, huwag umasa sa perpektong anak. Colossians 3:21, Fathers, don't make your children resentful or they will become discouraged. Huwag mong asahan ng iyong anak ang magtutuloy ng iyong nabigong pangarap. May mga tatay na yung mga gusto niyang mangyari noon na hindi naganap, alam mo, gusto niyang yung mga anak niya magpatuloy. Anak ko, ikaw ay magpastor. Bakit ho? Noon ako gusto magpastor hindi natuloy. Ikaw na laang. Walang ganyunan. Anak, ikaw mag-abogado ha? Bakit? Gustong-gusto ko yan hindi ko nagawa. Walang ganyanan. Huwag asahan ng mga anak na tutuparin ang layunin natin sa kanila. Maraming ama ay nais ipagpatuloy ang buhay nila sa kanilang anak. Gusto ng kanilang anak ay maging basketball player, doktor, abogado na hindi nila nakamit noon. I want to remind you, bawat anak ay magkakaiba. Natural lang sa mga anak na magkamali, sirain ang laruan. Sino ditong magulang na nagagalit pag ang laruan ay nasisira? Ang laruan po talaga ay meant to be broken. Kung makakatatlong araw ay mabuti na yon. Tanggapin ang inyong anak kung sino man sila. Natural na nagkakamali, nakakabasag ng baso. Alam mo, may nakita ko, natabig nung anak ang vase. Nako, nagsisigaw na yung ina vase lang kahit pagasang galing yan. Ang inaano ko yung nagiging memory ng bata, para namang mas mahalaga pang base kaysa sa doon sa mga bata. Pag sa inyo may nababasag na kung huwag kayong magagalit, hayaan ninyo. Kaya baga kayong binili ninyo ibubog, salamin. Kung binili ninyo kahoy, bato, hindi mababasag. Anong ibig kong sabihin? Hayaan ninyo. Huwag kayong magalit. Sabihin nyo, it's okay lang yan, okay lang yan. May mga batang mahihiyain. Meron namang mga batang walang tigil ang imik. Talagang magkakaiba. May anak na maaaring cream class. Meron namang raw 4. Talagang magkakaiba. Sa halip na laging ipamata ang kanilang kakulangan, minsay binubuli, pinagtatawanan, tanggapin iyon at mahalin sila. Hindi talaga sila perfect. Katulad mo rin na hindi perfect. At hindi sila kailanman magiging perfect. Kaya wag mong asahan na sila'y magiging perfect. So sunod, paano maging mabuting ama? At tanggapin na ang anak ay hindi perfecto at mahalin sila bilang sila. O number 3. Makikibasa ka ng number 3. 1, 2, 3, go. Enjoyin ang mga anak. Psalms 127 verse 3, Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Sabi naman noong single, hindi naman ako nakaka-relate diyan dahil ang aking amay, wala na ganyan. Ay di kayo magiging tatay din pagdating ng araw. Okay? Ay yung isa naman ay babae, hindi ako nakaka-relate diyan. Aba, pakinggan mo. Bakit? Para masabi mo sa iyong magiging asawa. Ganito ang mabuting ama. Okay? Iniregalo ng Diyos ang mga anak upang enjoyin. Enjoyin natin ang ating mga anak, bata pa man sila o malaki na. Ang mga bata may sariling mundo. Huwag mong piliting maging adult. Talagang ang mga bata ay maglalaro, pagkagising hanggang matulog, maglalaro talaga yan.
Huwag mong piliting makatulad mo. Ang mga bata, ang mga anak ay nandyan hindi para baliwalain o iwasan, kundi para i-enjoy. At para sila i-enjoy, kailangan kasama mo sila. Have fun with them. Share your life with them. Gugulan ng mahabang panahon ng mga anak. Uulitin ko, gugulan ng mahabang panahon ang mga anak. Hindi ang FB, basketball, barkada, ano pa? Ang anak ang gugulan ng mahabang panahon. Hindi totoo na ang uri ng quality o ang quality ng oras ay mas mahalaga kaysa dami o quantity ng oras. Sabi kasi nung isang tatay, kahit naman hindi mahaba ang oras na ginugugol ko sa kanila, quality naman yon. Hindi. Ang dami ng oras na kasama mo sila ay nagsasabi na mahalaga sila sa iyo. Na hindi sila abala sa iyong busy schedule. Hindi sila parang, siya nga pala, hindi sila paningit lang. Huwag mong ibigay ang tira-tirahan mong oras para sa kanila. Walang pwedeng ihalili sa panahong ginugol natin sa ating mga anak, mga tatay na nandito, o sa mga magiging tatay pa. There is no substitute sa ating undivided attention sa kanila. Pag lumalaki ng mga anak mo, alam mo, sasabihin mo, kabilis ng panahon. At huwag mong hayaan ang buhay mo'y mapuno ng panghihinayang. Sa huli, walang magsasabi na sana ay mas nakatigil pa ako sa opisina ng mas matagal. Sa pahuli, walang magsasabing sana ay nakatigil pa ako sa negosyo ng mas matagal. Sa pahuli, walang magsasabing sana ay natapos ko lahat ng series ng Netflix. Lagi ang sinasabi, sana nakapag-spend pa ako ng panahon sa mga bata. Ang bilis lumaki ng mga bata. Tingnan ninyo yung katabi mo. Dati, bata pa yan. Hanggang ngayon. Huwag hayaang dumaan ang panahon na di mo nagagawa ang pinaka magandang trabaho sa lahat. Ano yon? Ang pagiging magulang. Ang pagiging ama. That's the best job in the world. Kasama na ang pagiging lolo at lola. Sa amin natulog yung aking isang apo. Lagi namang gustong mag-video. Alam naman ninyong masama ang video, mga mothers, fathers, Alam ninyong masama ang laging nakatingin sa cellphone ng inyong mga anak at ng inyong mga apo. Tama ga? Okay. Anong ginagawa nyo? Pinapanood pa rin po. Bakit? Ako po'y may ginagawa. Allah. Nakaka-addict yan. Kaya bata pa'y addict na Ang attention nila So, madalit sabi. Sabi ko kay Riz, tama na ang panonood, tama na. Tama na ang video. Aba, nagalit. Ayaw. Doon na lang daw siya sa taas. Doon na lang daw siya. Kung sa baba daw, hindi siya aalis, pero magbibideo siya. Pero pag nagalit, ay di nagsabi naman sa kanyang lola. Gaya ng mga bata, pag hindi makuha doon sa isa, magsasabi doon sa isa. Abay, magaling na lamang ng lola kumampi sa akin. Sabi kung anong sabi ni papa mo? Tuwan-tuwa naman ako, may kakampi ako. Riz, hindi pwede na manood. Naku, nagalit sa akin. Kahirap talaga ng lolo. Sabi ko, Riz, anong gusto mong panoodin? Nagalit. Kinikiti ko, naku, galit. Galit na. Napag-alaman ko. Ba't kung nga naman na rin hinihigpitan? Hindi naman akong tatay na rin Si Jeff na ang magdisiplina. Ang role ko'y mang-spoiled. Anong gusto? Alam niyo, huwag ninyong imimiss ang pagkakataong yan na ikaw ay maging ama o maging lolo. Huwag niyo yang palalampasin. Enjoyin ninyo yan. Napakabilis niyan. Are you there? Ini-enjoy namin pero pag nakadalawang araw, nakakapagod din.
mag-alaga. Ano? Pero nakaka-enjoy. Enjoy being a father. Make sure, fathers, enjoy ka nga, ay enjoy ka sila. Paano ka naman mag-i-enjoy ang iyong anak? Ito may kayong maghaharap, iyo na laging papagalitan, tuturuan, iko-correct. Ano ka ga? Di ka naman teacher, di ka naman... Let them enjoy you as a father. Ika'y makipagkulitan. Ikaw ay maging isip bata. Isipin mo kung ano ang kanilang level at ika'y bumaba sa level nila. Makikipag-usap pang yung anak, sasabihin mo batang-bata pa kahit hindi talaga ni Mayor Go. Ni Mayor Go, yung sa ano. Malay ka ng bata din yan sa mga current events, ano. Enjoy mo ang iyong mga anak sa kanilang level. Makipaglaro sa kanila. Dalhin mo sa lugar na masasaya. Anak, sama ka, parito ka. Ay, saan tayo? Daddy pupunta. Dito. Masaya dito. Saan nga, Daddy? Di na eh. At ako'y mangungumpay. Ay, siya. Hindi mag-i-enjoy ang anak mo. Dalhin mo sa masaya. Are you there? Bigyan mo sila ng memories na si tatay ay masayang kasama. So, paano maging mabuting ama? Enjoyin ang mga anak. Have fun with your children. O, number 4, pakinggan ang sinasabi ng mga anak. Bigyan sila ng atensyon. Hindi yung nakikinig pero nagte-text, nag-i-scroll sa cellphone, nasagot sa mga comments o messages. Full focus sa iyong anak. Kapag sila'y lumaki, may problema, worried, malungkot, nag-iisa, give your focus. Hindi nila kailangan ng kanilang best friend, ang kailangan nila ay tatay nila. This I always say, your children will always find their best friends. Lagi ang makakakita ng kabarkada, lagi makakakita ng kaibigan. Pero, bihira ang makakakita ng tatay. So be a tatay. Pag pag nagiging adult na, iba na ang sinasabi sa iyo, listen. Pumunta ka sa mundo nila. Fathers, our children need our undivided attention. Let us be available for them. Get involved with our children at alamin kung anong nangyayari sa kanila sa araw-araw na buhay nila. Tanungin anong nangyari sa school. Anong pangalan ng katabi niya sa school. Anong pangalan ng best friend. Tandaan ninyo ang mga pangalan. Next day, kausapin nyo uli. Kumustahin yung sinabing best friend. Maging involved sa buhay nila. Maging isang ama na pwede nilang sabihan ng anumang iniisip nila. Nang hindi sila laging kinokorek o kinikriticize. Paano magkukwento yan sa iyo kung lagi mo iko-correct? Okay? So, paano maging mabuting ama? Pakinggan ang sinasabi ng mga anak. O, number 5, sabi ng isang ama, ano ka namang hirap maging tatay? Kadaming gagawin. Okay, magbigay ng pangangailangan ng mga anak. Provide. 1 Timothy 5 verse 8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kahit ang hindi Kristiyano ay nagpo-provide para sa kanyang pamilya. Kung Kristiyano ka, the more na kailangan maging provider ka ng pamilya. Hindi pwedeng maging mabuting ama, ang ama na tatamad-tamad, na hindi nagpo-provide sa mga anak. Ako'y nalulungkot kapag nakakarinig ako. Aywan ko kung may kilala kayo, pero napapagkwentuhan na, wala naman ako nakikilala, pero naririnig ko lang. Pangulam na ng anak ay kukuhanin pa at ibibigay sa kabarkada at pupulutanin. May mga lalaki, at ito, narinig ko ito sa isang ama, sabi, basta naka grade 6, ayos na.
Nung una yan, basta daw naka-grade 6, ayos na yan. Marunong bumasa at marunong bumilang, pwede na yan. Or naka-high school. Tatay, ay kung yan lamang ang iyong plano para sa iyong anak, huwag ka nang mag-anak. Invest in their future. Invest in their future. Alam naman natin, ako'y nagka-counseling lagi sa mga magpapakasal eh. Lagi ko idinidiin. Ang babae ay nagtatrabaho. Pero ang pagtatrabaho niya, pagtulong lamang sa lalaki na talaga namang nasa balikat niya ang pagtaguyod ng kabuhayan ng pamilya. Ang pagtatrabaho ng babae ay choice niya. Pwedeng magtrabaho, pwedeng hindi. Ang lalaki, ang pagtatrabaho niya ay mas kailangan, dapat gawin, hindi choice. Dahil sa iyo nilagay ng Diyos ang responsibilidad ng pagtaguyod ng pamilya. Pero, ang mga anak ko'y babae eh. Ito sabi ko sa kanila nung una, in my heart, in my mind, I will invest in your future. Mag-aral kayo. Invest in your... Sabi ko, kahit alam kong nasa balikat ng lalaki ang pagtaguyod ng kabuhayan ng pamilya, gusto ko, kayo'y may pera. Gusto ko, huwag kayong aasa lagi sa inyong asawa. Bakit? Bilang tatay, iniisip ko yun. Kaya, I want to give them, I want to invest in their future. Mga tatay, we must think that way. Invest in the future of our children. Pag-aralin ninyo. Kung hindi nyo kaya, mag-research kayo kung paano, napakaraming scholarship. Napakadaming nagbibigay ng scholarship. Nagbibigay si Bukal. Just Devera ng scholarship. Ha? Sino? Anong SM? Schumart? SM? SM nagbibigay daw ng scholarship. Si Bukal Eric, nalapit sama. Marami yan. Right connection lang. Di ba, pabor? Ang pabor ay nasa mga anak ng Diyos. Tanong-tanong lang. Siksik lang. Mamaya may tutulong na ang iyong anak makakapag-aral. At kayo namang mga bata, pag kayo pinag-aral, ay kayo magpasalamat. Magaling at ang inyong mga magulang ay nag-iisip ng maganda para sa inyo. Huwag yung kaya naman, ang iigihin pa'y pangporma. Hindi ako mag-aaral ng hindi maganda cellphone. Pang-tuition nga inisip na Pati rin sandali, parang ako'y nasa mood Okay. Mga tatay, provide for the needs of your children. It gives you self-respect. Ito ang reason kung bakit maraming tatay nag-OFW. Maraming nagtatrabaho sa abroad. Sa kagustuhan nilang makapag-provide sa pamilya, nagbibigay ng dignidad. Kayo na mga bata, ang inyong amay nasa abroad, inyo namang batiin, pasalamatan. Mahirap yung malayo sa pamilya, pero tinitiis nila para kayo mabigyan ng magandang future. Sino ditong bata ng iyong ama ay nasa abroad? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay? Okay? Sulatan ninyo. Sulatan. Luma na yata. Mag-message kayo. Magpasalamat kayo kay tatay. Nagtitiis yan na malayo sa inyong mami para sa inyo. Naalala ko noon, tutuwa talaga ako sa mga tatay. Parang si Pastor Russell Long time ago, ang tatay niya ay nagsasaudi. Nagbilin nitong si Russell, ay bata pa. Ang binilin, transformer. Yung si Optimus Prime. Robot, transformer. Alam mo, dala ng tatay niya, yung gang voltahe,
Eh yun ang alam ng tatay, hindi nila alam yung henerasyon. Abay, pagkakabigat nila, dalay transformer. Sabi, ang nakita ko doon yung pagmamahal ng ama na maibigay ang transformer sa anak. Bago ako magpatuloy, palakpakan nga muna natin ang mga tatay. Lalo na kayong mga ama na ginagawa ang lahat para mag-provide sa pamilya, pagpalain ng Diyos kayong lahat. Okay, mga tatay, hindi naman ibig sabihin na ibibigay lahat ng maibigan. Huwag mong nakawan ng blessing ang iyong mga anak ng paghihintay. The blessing of waiting. Huwag yung paghingi, bigay agad. Hayaan mo maunawaan nila na ang mga bagay ay pinagtatrabahuhan. Huwag mong spoilin ang mga anak sa pagbibigay ng instant satisfaction. Madadala nila ito hanggang sa paglaki nila at mamaya baon na yan sa utang. Kasi kung anong maibigan ay binibili. Kasi noong batay si nanay, kung anong gusto ay bigay. Nung lumaki, hindi na naman pareho ng kapasidad. Ang credit card ang binanata ng gusto. Kasi gusto na. Kapag yung inyong mga anak ay pinalaki ninyo, na laging bigay-bigay, paglaki na yan, lubog sa utang yan. Kasi hindi naturuan ng paghihintay. Are you there? So mga mothers, kung wala ang inyong asawa, hindi sabihin ninyo ito. Ang pagbibigay ng sobra ay singsama rin ang pagbibigay ng konti. Now, paano maging mabuting ama? Makiksabi, 1, 2, 3, go. Okay. Ito naman po dadalwan po. Nasa pang-anim na tayo. Turuan ng mga anak. Ephesians 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Alam mo, sina Denise, sina Yayan, bata pa, tinuturuan na namin mag-tights. Sila pinagdadala namin para bata pa'y alam na. Mga magulang, turuan ninyong inyong mga anak na nagtatights. Yan man lamang ay maituro ninyo. And praise God, wag na kayong mag-alala sa future ng mga yan. Sapagkat sisiguraduhin ng Diyos dahil part na yun ng kanilang sistema, sisiguraduhin ng Diyos that He will open the windows of heaven and pour out the blessings to them that they cannot contain. Turuan at sanayin ng mga bata na respetuhin kayo. Mga tatay, pag yung bata ay hindi kayo nire-respeto, alam nyo ang inyong tinuturo diyan, yung hinahayaan lang ninyo na kayo sagot-sagutin, tinuturuan ninyo ang inyong mga anak na pag lumaki, ay maging rebelde sa otoridad. Aawayin na yan ang teacher, aawayin na yan ang principal, aawayin na yan ang pulis. Hindi na yan i-honor ang people in authority. Bakit? Noon kasing nasa bahay, hindi mo tinuruan na igalang yung authority, walang iba kundi ang tatay. Turuan ninyong inyong mga anak na merong boundaries, merong rules. At tatay, kayo yon. Kayo ang nagdidisiplina sa mga bata. Ito ha, susubukan ng inyong mga anak, kung yung inyong sinabi, if you meant it. Kaya may sinabi na kayo, hindi pa yan susunod. Itatry pa niyan kung makakalusot. Pag binago mo, wala na. Nawala yung authority. Tatay role mo yon. Paano maging mabuting ama? Turuan, sanayin ng mga anak. Okay. Dito na tayo. Number 7, be a positive example. Maging positibong ihemplo. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tatay, daddy, papa, ikaw ang modelo ng iyong anak.
Hindi pwede yung, anak, gawin mo ang sinasabi ko, pero wag mong gawin ang ginagawa ko. Hindi pwede yon. Gagawin ng mga bata ang makita nilang ginagawa mo. Gustuhin mo man o hindi, mamanahin ng mga anak mo ang ugali mo. Yung ugali mang iyon ay mabuti o masama, mamanahin ng mga yan. Merong mga bata, sabi nung lalaki, paglaki ko, hindi ko gagayahin ang tatay ko. Paglaki niya, kapareho siya ng tatay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang example ay napakatinding magturo. Mamaya yun ang ginagawa ng bata nang hindi niya namamalayan. Napakahalaga ng example natin bilang fathers. May namamana tayong katangian sa ating Ama. At ang iyong anak may mamanahin rin katangian sa iyo. Hanggang ngayon, napapansin ko, marami kaming sinasalita ni Brother Bojok na mga sinabi ng tatay sa amin. Naririnig ko na magsalita si Brother Bod, ay sabi ko, ari kong magsalita, ay parang ang tatay kong magsalita. Ay yun din na sinabi sa akin ikaw na may gayon din Hindi namin alam, nakukuha namin yon. Tumatatak ang ibang kilos, salita, gawa ng tatay natin sa atin. Kaya tatay, please understand, napakahalaga ng iyong example. Gagayahin niya ng iyong mga anak. Isipin mo kung pangapangit ang nakikita, anong mangyayari? Henerasyon ang naapektuhan mo, hindi anak mo lang. At dito na po tayo magtatapos. Mga tatay, ipag-pray nyo ang inyong mga anak. Kami, pinagpe-pray namin ang aming mga anak, ang aming manugang, ang aming apo. Bakit? Iba kapag ang nagpe-pray ay yung may otoridad. Ipinagpe-pray nila yung kanyang nasasakupan. Binigyan ka ni Lord ng kapangyarihan to cover them. Iba pag ang nag-pray ay pastor sa kanilang flock. Kasi binigyan ng Diyos ng authority ang pastor to pray over the flock. Ang pagko-cover. Bago tayo mag-service, pinagpe-pray ko lahat kayo na makarating kayo ng safe, maalagaan, makarating ng maayos, ihanda ang puso, na pagpasok ng salita ay matanggap ng puso. Kasi alam ko, ibang mag-pray ang person in authority. Mga tatay, ipag-pray nyo inyong mga anak. Huwag kayong kumilos na para bagang wala kayong otoridad. Meron kayong role at meron kayong kapangyarihan na binigay ang Diyos sa inyo na pag kayong nag-pray ay iba. Huwag ninyong Huwag niyong hayaan ang mag-pray lagi ang inyong asawa. Huwag niyong hayaan ang mag-pray lagi ang inyong anak. Kayo ang mag-pray. Ay ako, hindi karapat-dapat. Hindi, ang Diyos ang may sabi sa iyong karapat-dapat ka. Mga ama, hindi mo kayang laging kasama ang mga anak mo, pero kaya yan ng Diyos. Hindi mo sila maiingatan saan man sila pumunta, pero kaya ng Diyos ingatan sila saan man sila pumunta. Hindi ka pwedeng nandoon palagi kapag sila ay merong desisyong gagawin na maaaring magkamali o tama, pero kaya ng Diyos na nandoon siya at i-guide sila. Kaya anong gagawin mo, Ama? Ipag-pray mo ang mga anak mo upang magawa ng Diyos ang mga bagay na hindi mo magawa. Minsan, prayer lang ang magagawa mo para sa kanila, pero ito na ang pinakamabuti mong magagawa. Huwag mawawala ng pag-asa. Kapag nakita mo ang anak mo, ikay na-discourage, paano kang mangyayari sa anak ko? Huwag kang mawawala ng pag-asa. May kapangyarihan ka sa kamay mo. Ano yon? Ang panalangin ng isang ama. Ang basbas ng isang ama. Tatapusin ko na dito. Kung naalala ninyo, nung humingi ng basbas si Jacob at si Esau, magkapatid, humingi ng basbas sa kanilang ama, si Isaac.
They covet it. Gusto nila yon. Alam niyo kung bakit? Iba kapag ang basbas ay galing sa ama. Mga bata, naisin ninyo na kayo'y mabasbasa ng inyong ama. At mga ama, lagi ninyong ipag-pray, patungan ninyo ng kamay ang inyong mga anak. Mahalaga to. Itong gagawin natin ngayon. Ipagpe-pray ko muna ang mga tatay, tapos tatay mamaya, lalapit ang inyong mga anak sa inyo at ipagpe-pray ninyo. Yung mga wala dito ang ama, huwag kayong mag-alala, huwag kayong aalis, meron din po tayong gagawin. Pero itong ating gagawin muna ha, ipagpe-pray ko ang mga tatay, tapos ang mga tatay, lalapitan ng kanilang mga anak, at sila ay babasbasan, ipagpe-pray nila ang kanilang mga anak. Naunawaan po ba? Pero alam ko may dumating dito ang hindi mo kasama ang tatay mo. O baka ang tatay mo ay na kay Lord na. O wag kang mag-alala. Meron din tayong gagawin. Pero hintayin lang ninyo. Okay ba? Okay, sa pagkakataong ito, pwede ko po bang maanyayahan lahat ng tatay? Magsitayo po tayo. Lahat ng tatay. Sigurado ko naman ha, na tayo ay... Okay, ang dami natin, ano? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng mga tatay. Yung magkalapit na tatay na nakatayo at may katabi ka, fist bump muna doon sa katabi. Fist bump. Oo. Ipagpe-pray ko ang mga tatay ngayon. O Panginoon Diyos, inilalapit ko po sa inyo ang mga tatay na nandito. Hindi po madaling maging tatay, hindi madaling maging ama, maging papa, maging daddy. Pero sa biyaya mo, Panginoon, patuloy mo kaming igabay, patuloy mo kaming tulungan na magawa namin ang tungkulin ng isang ama. Maaaring hindi namin magawa lahat, Lord God, pero biyayaan mo kami na ito'y magawa namin kasi hindi naman imposible. Mahirap pero hindi imposible. Kami maging mabuting ama sa aming mga anak, mabuting lolo sa aming mga apo. Tulungan mo kami maging magandang example sa kanila. At Ama, tulungan mo rin kami na mahalin ang kanilang ina, ang aming asawa, na siyang magpapatibay ng institusyon ng pamilya. Hayaan po ninyo, Panginoon, na makita ng aming mga anak ang magandang example ng masayang pamilya dahil kaming mga ama ay mahal ang aming asawa, mahal ang aming mga anak. I lift up to you, Lord God, the fathers in this place. Oh Lord God, help us to be good fathers. Ngayon, yung mga anak na nandito, kung nandito kayo, ito munang gagawin nyo. Lapitan ninyo ang inyong ama. Okay. O mga tatay, lumapit din kayo. Sige. Mga bata, mga anak, ayaw ko kung nagawa na ninyo dati, yapusin ninyo ang inyong tatay. Hug your father. Hug your father, yes. Ay mga anak, hindi kayo nagpapapicture. Hug your father, hug your father.
Alam kong hindi nyo malimit gawin yan. Kaya tagal-tagalan ninyo mga bata. Tagal-tagalan ninyo. Okay. Ngayon mga bata, alam na ninyo ang kasunod. Hingi na ng pera. Okay. Palakpakan natin ang mga tatay. Mga tatay o mga bata, mga anak, upo na kayo. Mga tatay, manatili kayong nakatayo. Mga tatay. Mga tatay, punta po kayo dito sa una. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga tatay. At may nakahanda pong regalo sa inyo ang ating mga anointed young professionals. Yan po. O, dito magsimula ang iba sa kabilang side magbigay para yan. Okay. So mapapansin po ninyo, ang ibinibigay po sa inyo ay keychain. Bahala na kayo sa susi. Lahat po ba ay meron ng keychain? Yan. Yan po ay patingin nga lang. So yan po ay may nakasulat na Love JA1. Okay. Tatay, this is one way ng pagsasabi po, we are a family here. Ang inyong pamilya, it's one unit, pero ang church is also one big family. And we are family here. Tatay, together, by God's grace, we will be good fathers. Kung noon medyo sumablay-sablay, we will do better today. Amen ba, tatay? We will do better. Father God, I dedicate to you the fathers and the leaders of this church
the leader of the family, the leader of the community. I dedicate to you ang mga tatay, Panginoon. By your grace, we will be better fathers. In Jesus' name, Amen. Thank you, Tatay. Thank you, Father. Thank you, Daddy. Thank you, Mama.